Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hinatulan na kayo ng korte, di ba? Di ba? Mga eksperto sa batas ang lumitis sa inyo at napatunayan nilang kriminal kayo. At ngayon ikakailan ninyo ang lahat? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka upang pabulaanan ng napatunayan na? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Alis na po ako, Lola. Pasok na po ako. Sandali. Jason, Bakit po? may nakalimutan akong ibigay sa'yo kanina habang sabay tayong nagbe-breakfast, iho. Eto. Pera? Lola, kabibigay lang po ninyo sa akin ng allowance ko para sa buong to. Ay, iba yan. Pang-shopping mo. Ang aga naman po ng pa-Christmas nito. October pa lang po tayo ngayon. Hindi pa yan ang pang-Christmas shopping mo. Pagsapit ng December, bibigyan kita ng mas malaki. At gusto ko bumili ka ng mga bagong damit, ha? Yung signature pants na gusto mo, bilhin mo yon. Pati yung nagustuhan mong rubber shoes sa mall nung magkasama tayo. Salamat po, Lola. Thank you po talaga. Napakaswerte ko dahil super duper bait ng lola ko. Pakis nga po. Huwag mo na akong bulahin. Ano ba? Tinutubuan ka naman ng bigote. Nakikilig ako. Basta ha, ang gusto ko lang mag-aral kang mabuti. Bernard, may dalaw ka. Tiyak, si Ate Paulong dalaw. Wala namang ibang dumadalaw sa akin dito sa Monte. Bernard! Ate Paula, Bernard, mabutit nadalaw mo ulit ako. basta may panahon ako at may pamasahe.
Ay, talagang isinisingit ko madalaw kita. Alam mo naman yon, di ba? Ay, siya nga pala. Ay, eto, pinagluto kita ng kare-kare. Ay, salamat. Paborito ko yan. Alam mo naman kami mga preso, saka lang kami nakakain ng maayos na pagkain kapag meron kaming dalaw. Ay, at eto pa, dinalan din kita ng 3 kahanan sigarilyo. Ito yung brand na gusto mo ng pulis ka pa. Ate, sobrang mahal na ngayon ng sigarilyo. Dapat hindi ka na bumiling to. Hayaan mo na. Ito naman, paminsan-minsan lang naman. Saka minsan na ikwento mo. Ito rin yung brand na gusto ni Phil na mayor sa selda nyo. Ibigay mo sa kanya yung 1 kaha. Eh, mabuti na yung malapit ka sa kanya para may proteksyon ka rito sa loob. Mabait talaga sa akin yun, Ate Paula. Alam niya na dati akong pulis bago ko nabilanggo. Siya nga pala. May balita ka na ba sa anak ko? Kay Jason? Oo. Binatang-binata na siya ngayon. Mahigit 7 taon lang siya nang mabilanggo ako. At mahigit 11 taon na ako dito sa Munti. Madalang kong makita yung anak mo, Bernard. Oo nga, malapit lang ang bahay ng lola niya sa lugar namin. Pero squatter kami. Ang lugar nila, magandang subdivision. Kahit minsan, hindi ako nadalaw ng anak ko dito sa Muntinlupa mula nang mabilanggo ako. Naintindihan ko nung maliit pa siya. Pero ngayong malaki na siya, hindi pa niya ako naaalala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sylvia, anak ko. 11 taon. Mula nang mawala ka. Pero hanggang ngayon, masakit pa rin sa loob ko. Hindi ko pa rin matanggap na wala ka na. Mama? Ay, Mama, pwede ba ako pumasok? oo, Aileen, bukas yan. Pumasok ka. Sabi ng katulong kanina pa raw kayong nagkukulong dito sa kwarto nyo. Oh, hawak niyo na naman ang malaking litrato ni Ate Sylvia. Nilinis ko lang. Pinunasan ko at inaalikamukan na ang kwadro ng litrato ng ate mo. Eh bakit basa ng luha ang mga mata nyo? Hanggang ngayon ba naman, iniiyakan pa rin ninyo ang pagkamatay niya? Oo. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na wala na siya. Kung hindi dahil sa walang yang Bernard na yon, buhay pa sana ang kapatid mo. Ayan na naman kayo. Ang bibi nyo, baka tumaas na naman. Huwag na kayo nagpapakagalit. Matagal na ho yun. Isa pa, pinagdurusahan na ni Kuya Bernard ang krimeng nagawa niya. Huwag mong tinatawag na kuya ang lalaking yon. Kriminal siya. Kriminal! Kanina pa ako tinitingnan ng gwardiya sa gate ng subdivision. Nagtataka siguro kung bakit mag-iisang oras na ako dito sa waiting shed. Naglalakad kaya si Jason pag namaraan dito o nagtatricycle mula sa loob ng subdivision? Ay, saan na naman? Matiyempo ko siya naglalakad. Uy! Si Jason yun. Naglalakad nga, papalabas ng gate. Sasalubungin ko. Jason! Kayo po pala, Tita Paula. Kanina pa ako nag-aabang sa'yo dito.
O ano, kumusta ka na? Mabuti naman po. Bakit niyo po ako inaabangan? Ano ho bang kailangan ninyo sa akin? Juan, dinalaw ko kasi ang papa mo sa Monte nung 1 linggo. Kinukumusta ka niya? Kayo ho, Tita Paula. Kinikilala ko kayong tiyahin. Pero ang kapatid niyo ho, hindi ko siya kinikilalang ama. Jason! Pasensya na po. Pero wala akong amang kriminal. Jason! Tol! Ba't samba ko na mukha mo? Para kang babaeng may buwan ng dalaw. Tigilan mo nga ako, Wena. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. May kaaway ka ba? Wala. Naaasar lang talaga ako. Kanino? Basta, asar na asar ako. Ang aga-aga na buwisit ang araw ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bernard, ginawa ko yung bilin mo. Inabangan ko sa gate ng subdivision si Jason. Nagkita kayo ng anak ko, Ate Paula. Sinabi mo ba sa kanya na kinukumusta ko siya? Oo, Anong reaksyon niya? Juan, biglang dumilim ang mukha na sabihin kong dinalaw kita at kinukumusta mo siya. Ha? Magalang naman siya sa akin nung una, pero nang mabanggit kita, biglang tumigas ang anyo. At syempre, tumigas na rin ang boses. Tapos, mabilis na akong tinalikuran. Nalaso na ng gusto ng biyanan ko ang aking anak, Ate Paula. Yun din ang hula ko eh. Nang ikwento ko nga sa asawa ko, hindi raw katakataka. Talaga raw naman mukhang masama ang ugali ng biyanan mo. Minsan daw, nakakuha sila ng trabaho sa kapitbahay ng biyanan mo. Maya't maya raw sinisilip ang ginagawa nilang bakod. Lagi raw silang sinasabihan na wala dapat matatapong dumi sa bakuran nito. Kapag nabigyan ako ng parola, gagawin ko lahat para maibalik ang dating pagtingin sa akin ng anak ko. Bakit? May pag-asa bang mabigyan ka ng parol? Noong 1 linggo, sinabi ng direktor kung sino-sinong nasa listahan ng mga bilanggong inirekomenda nila sa Pangulo na mabigyan ng parola at kasama ang pangalan ko. Ako, sana nga makalaya ka na, Bernard. Matagal-tagal ka na rin dito sa Monte. Napakalaking parte na ng buhay mo ang nasayang. Jason, tapos ka na bang kumain? Papasok ka na ba? Ito po, Lola. Matatapos na. Ay, Jason, mabuti pa huwag ka na lang maglakad. Palabas nitong subdivision, ha? Diyan ka na lang magabang ng tricycle sa tapat nitong bahay natin. Pag ganun po ang ginawa ko, baka malate ako. Madalang po kasi yung mga tricycle na pumapasok dito sa subdivision. Lalo na po dito sa kalye natin. Baka mamaya, abangan ka na naman ng taga-squatter na tiyahin mo. Huwag po kayong mag-alala. Kahit abangan pa niya ako, hindi niya mapagbabago ang isip ko para sa kapatid niya. Tama yan. Huwag na huwag mong kalilimutan na kung di dahil sa kagagawa ng iyong ama, ay sana buhay pa ang nanay mo. Alam ko po yun. Kaya kahit ano pa ang gawin ni Tita Paula, hinding-hindi ko nakikilalaning ama ang kapatid niya. Alam ko naman po, yun ang gustong mangyari ni Tita Paula, kaya nakikipagkita siya sa akin. Pag natsyempohan ko siyang nag-aabang dyan sa gate ng subdivision, makikita niya. Makakatikim siya sa akin ng masasakit na salita.
Bernard, may ideya ka ba kung bakit ipinatawag kita dito sa aking opisina? Wala po akong idea, Direktor. Sinabi lang ho sa akin ng jail warden na mag-report daw ako sa inyo. Bakit niyo ba ako ipinatawag? Magandang balita. Ano pong balita? Kasama ka sa mga bilanggong naaprubahan para mabigyan ng parol. At totoo po. Hindi po ba kayo nagbibiro? Ngayong makalalaya na si Bernard pagkatapos makulong ng mahigit 1 dekada, anong buhay ang naghihintay sa kanya sa labas? Makagawa kaya siya ng paraan upang mapanumbalik ang dating pagmamahal sa kanya ng kanyang anak na si Jason? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Regine Castillo, Vilma Borromeo, Susan Robles, Rosana Villegas, Dante Castro, at Ian Miranda sa papel na Jason. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pamulaanan ng napatunayan na? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hinatulan na kayo ng korte, di ba? Di ba? Mga eksperto sa batas ang lumitis sa inyo at napatunayan nilang kriminal kayo. At ngayon ikakailanin niyo ang lahat? Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha upang pabulaanan ng napatunayan na? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pabulaanan ang napatotohanan na? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Sandali! Ate Paula. Bernard! Laya ka na? Oo, ate. Sinuwerte kong napasama sa mga nabigyan ng parol. Halika, tuloy ka. Pasok! Naku, tamang-tama ang dating mo. Nagluto ako ng ginataan tilapia. Sarap. Oo, sobrang mahal ang pechay, kaya ilang pirasong talo ang inilagay ko. Halika, paghahain kita. Si Bayaw. May malaking project ang amo niyang kontraktor sa Samar. Yung bang pumalpak na pabahay sa mga Yolanda victim. Sila mag-aayos nun. Sabi buwanan na raw ang uwi niya. Sayang, hindi ko siya inabutan. Ay, pasasambat magkikita rin kayo. Ay nako, pihado matutuwa yun pag nalaman nakalaya ka na. O hala, ayan, kumain ka na. Ikaw, ate, hindi ba ako sasabayang kumain? Sige na, kumain ka lang muna. Kasi pag ako nagluto, naku, nawawalan ako ng ganang kumain. Nanibago ako paglabas ko ng munti. Sakay ako ng bus papunta dito sa lugar natin. Ang dami ng nadagdag na mga building. Mas lumuwa nga ang mga kalsada pero nadagdagan ng mga sasakyan. Ay naku, sinabi mo pa. At ngayon nasa labas ka na. Mararanasan mo ang mas malalang problema sa trapiko dito sa Maynila. Siya nga pala, ate. Ang una kong gustong gawin ngayong malaya na ako, gusto kong makipagkita kay Jason. Pupuntahan mo siya sa bahay ng biyanan mo? Sabik na ako sa kanya. Mahigit 11 taon kami hindi nagkita. Pero, Bernard, katulad ng sinabi ko sa iyo, siya kaya? Sabik din kaya siyang makipagkita sa iyo? Tama si Ate Paula. Dapat siguro makakita muna ako ng trabaho. Pero sa katayuan ko, meron na akong tatak ng pagiging ex-convict. Alam ko mahirapan akong makakita ng tatanggap sa akin. Kahit na sabihin pang dati kong pulis. Oo nga, tama. Makikipagkita ako sa dating happy ko. Baka may maitulong siya sa akin. Ma, nasaan kayo? Dito ako sa kusina, Eileen. Halika rito. Dito ka pumunta. Ma, Ba't parang nagmamadali ka? May problema ka ba? wala akong problema, Ma. Pero may nabasa lang ako sa diaryong binili ko nang mamalengke ako. Tignan niyo, oh. Bakit? Anong balita? Ayan. Tingin. Ito. Nasa bandang ibaba. Kanang bahagi ng page, Ma. Ayan, nariyan ang balita tungkol kay Kuya. Tungkol kay Bernard. Laya na siya, Ma. Ano? Kasama siya sa mahigit 100 preso na nabigyan ng parol ng Pangulo ngayong taong ito. At masama ang kutob ko. Tiyak hahangarin niya makita si Jason. Ang walang hiya. Nakalaya na pala. Ay, wala akong pakialam. Kung makalaya man siya, hayop siya. Pero wag na wag niyang guguluhin ang buhay ng apo kong si Jason. Magkakamatayan kami. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagkatapos ko magluto, naku, heto, ang daming hugasin. Buti na lang lagi ako may nakahandang smart dishwashing liquid. Wala akong problema sa pagtatanggal ng sebo sa mga ginamit kong kawalit kasirola. Ay, sandali! Sino kaya ito? Ate Paula, Bernard! may maganda akong balita. Ay, mukha nga eh! Ang laki ng ngiti mo! Sinamahan ako ng swerte, ate. May trabaho na ako. Totoo? Oo. Pumunta ako sa dati kong hepe nung hindi pa ako natatanggal sa pagkapulis. At timing na timing. Yung dating CEO niya na retirado na ngayon, nagtayo ng security agency at nangangailangan ng security guard inspector. At tinanggap ka agad kahit alam na... Oo, ate. Alam na. Tinanggap niya ako. Kahit alam na kalalaya ko lang. Alam daw nilang mapagkakatiwalaan ako dahil dati nila akong kabaro. Ay, naku, Diyos ko, salamat naman po. Naku, hindi ka nahirapan. Laking pasasalamat ko nga eh. Ngayon, maging malakas ng loob ko para sa pakikipagkita ko sa anak ko. Jason, tol! Alam mo, busit na busit ako sa K-12 na yan. Eh kung ba't ba kasi nabutan tayo eh? Oo nga, Wena. Ako rin, naiinis ako na inabutan tayo ng K-12 na yan. Dapat nga, third year college na tayo ngayon sa halip na first year tayo. Kaya nga. Ay, siya nga pala, tol. Sa linggo, punta ka sa amin ah. Oh, bakit? Birthday ni Erpat. May konting handaan. Saka syempre, kung type mo, beer. Oh, sige ba? Makakajaming natin ng mga pulis na kaibigan ng papa ko. Mga pulis ba sabi mo? Oo. Kung may mga bisita kayong pulis, hindi na lang ako pupunta. Ha? Uy, bakit naman? Galit ako sa mga pulis, tol. Galit na galit ako. Eh, bakit ka galit sa mga pulis? Pulis ang pumatay sa mama ko. Ha? Oo. Kaya bata pa lang ako, nawalan na ako ng ina. Lola ko ang nagpalaki sa akin. At tuwing nakakakita ako ng pulis, naaalala kong pumatay sa mama ko. Uy, anong ginawa ng tatay mo nang mapatay ng pulis ang mama mo? Tol, pulis ang tatay ko. Siya ang pumatay sa mama ko. Ano? Kaya galit ako sa tatay ko. Maganda nila nitong trabaho ko bilang guard inspector. Binigyan nila ako ng bagong motorsiklo para magamit ko sa pag-i-inspect ng mga gwardiya naming naka-duty. Oh, Diyos ko. Sana po'y maging maayos ang gagawin ko pakipagkita sa anak ko. Palambutin niyo na rin pong puso ng biyanan ko. Kayo po nakakaalam, malinis ang budhi ko. Hindi ito dapat nangyari sa pamilya namin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lola, bakit po panay ang tingin ninyo sa mukha ko? Para pong may gusto kayo sabihin? Meron nga, Jason. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Siguro po, sasabihin nyo na naman sa akin na wag muna ako manliligaw. Magtapos muna ng pag-aaral.
Huwag po kayong mag-alala, Lola. Talagang hindi pa ako pumapansin ng babae. Ay, mabuti naman. Pero hindi tungkol dyan ang gusto kong sabihin sa'yo. Tungkol po saan? Nabasa namin sa dyaryo ng tita Aileen mo. Nakalaya na daw ang tatay mo mula sa munti. At sigurado ako, isang araw na lang, biglang susulpot dito yon para makita ka. Tandaan mo ha, ayokong makikipagmabutihan ka sa kanya. Kahit hindi po ninyo sabihin yan, talaga pong hindi ako makikipaglapit sa kanya. Kriminal siya. Pinatay niya si Mama. Marami kang na-miss na magagandang bagay dahil maaga kang nawala ng ina. Mas masaya sana ang kabataan mo kung hanggang ngayon buhay pa rin ang iyong mama. Alam ko po yun. Salamat naman kung ganon. Basta kung sakali, halimbawa ang biglang sumulpot dito ang kriminal na lalaking yon, alam mo na ang gagawin mo. Oh, Bernard! Akala ko ba'y wala kang pasok ngayon sa trabaho? Bakit nakabihis ka? Bagong sweldo ko, Ate Paula. Gusto kong makipagkita kay Jason. At kung magiging magandang pag-uusap namin, gusto ko mag-bonding kami mag-ama. Yayayain ko siyang mamasyal at kakain kami sa labas. Naku, sana nga maging maganda ang inyong pagtatagpo mag-ama. Pero aminin ko sa'yo, Bernard, ako tong kinakabahan. Oh, bakit ka kinakabahan? Musmus na bata pa si Jason nang huli mo siya makita. Ngayon binata na siya. Mas matangkad pa nga kaysa sa'yo eh. Kaya lang, ang inaalala ko, baka mapahiya ka lang. Bakit mo nasabi yan, ate? Ay, parang hindi mo kilala yung biyanan mo. Naku, siya kung ano-anong kasinungalingan ng itinanim noon sa isip ng anak mo. Magpapaliwanag ako kay Jason. Gusto kong malaman niyang buong katotohanan. Mama, sabi ni Inday, kagabi pa raw tumataas ang BP niyo. Ay, oo nga, Aileen. Ilang araw na akong ganito. Palaging masakit ang batok at nahihilo. Ano bang nagpapastress sa'yo? Baka kung ano-ano na naman ang iniisip niyo. Marami akong iniisip. Siguro, isa sa mga iniisip niyo ang paglaya ni Kuya ni Bernard. Tama ka. Isa sa mga nagpapasakit ng ulo ko, ang lintik na lalaking yun. Ako na magbubukas ng pinto, Ma. Sandali! Magandang hapon, Aileen. Kuya Bernard! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano ang magiging reaksyon ni Socorro sa biglangang pagsulpot ng kinasusuklaman niyang manugang? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Regine Castillo, Vilma Borromeo, Susan Robles, Rosana Villegas, Dante Castro, at Ian Miranda sa papel na Jason. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi
nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pabulaanan ang napatunayan na? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hinatulan na kayo ng korte, di ba? Di ba? Mga eksperto sa batas ang lumitis sa inyo at napatunayan nilang kriminal kayo. At ngayon ikakailanin niyo ang lahat? Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha upang pabulaanan ng napatunayan na? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pabulaanan ang napatunayan na? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Aileen, nakikiusap ako. Huwag mo akong pagsasara ng pinto. Hindi gulong hanap ko kaya ako nagpunta dito. Bakit ka pa nagpunta rito? Gusto kong makita si Jason. Aileen, sino bang bisitang dumating? Bakit ayaw mong papasok? Ikaw? Mama. Huwag mo akong tawaging mama. Mangilabot kang tawagin akong ganyan. Hindi kita anak. Hindi kita manugang. Umalis ka na. Mama, matagal na pong nangyari yun. Please naman po, huwag niyo akong ipagtabo yan. Gusto ko lang pong makita si Jason. Sabik na ako sa kanya. Pagkatapos mong patayin ang ina ng apo ko, wala ka ng karapatan sa kanya. Ninakawan mo si Jason na sana'y masayang kamusmusan. Kriminal ka! Kriminal ka! Paano ko pa ba kayo papapaniwalain? Wala... Tumigil ka! Kaya nga nahatulan ka ng korte, hindi ba? Kaya matibay ang mga ebidensya nakita laban sa'yo. Hindi ka na naawa sa anak ko. Pinatay mo ang isang walang kalaban-labang babae. Nakikiusap din ako, Kuya Bernard.
Nung isang araw pa masamang pakiramdam ni Mama. Baka kung mapano siya. Please, umalis ka na. Pero Eileen, Huwag mo nang hintayin tawagin namin ang gwardiya nitong subdivision. Umalis ka na! hindi ako titigil hanggat hindi kami nagkakausap ni Jason. Kailangan malaman niyang buong katotohanan. At ang hipag kong si Eileen, halatang halata na may itinatago siya. Malakas ang putob ko, alam niyang buong pangyayari. Babalikan ko kayo. Bukod sa relasyon namin ng anak ko, lilinisin ko sa mata ng lahat ang pagkatao ko. Narito po pala kayo, Tita Eileen. Mano po? God bless. Si Lola po. Huwag mo munang istorboy ng lola mo. Masama ang kanyang pakiramdam. Nagpapahinga siya sa kanyang kwarto. Tumataas na naman po ba yung blood pressure ni Lola? Oo. Kaya hayaan muna natin siya magpahinga. Siya nga pala, Jason. Kung sakaling magkita kayo ng papa mo, iwasan mo agad siya. Wag mo siyang kakausapin. Maraming beses na pong sinabi sa akin yan ni Lola. Kaya wag po kayong mag-aalala. Wala akong balak makipagmabutihan sa taong yun. Mabuti naman. Tulad na lagi naming sinasabi sa'yo ng lola mo, hindi mo siya dapat kilalaning ama. Pinatay niyang mama mo na kapatid ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yan. Tapos na ako mag-floor wax dito sa sala. Mamayang hapon, ang sahig naman sa kusina ang floor wax ko. Naku, salamat at may smart floor wax. Mura na, ang kinta pa sa sahig. Mukhang linis-linis. Sandali! Oh, Bernard, ikaw na pala. Kumusta lakad mo? Maganda ba nagkiresulta? Nakita ba kayo ni Jason? Ay, sa lalim ng buntong hininga mo, mukhang malungkot ang nangyari. Nagkausap ba kayo ng anak mo? Hindi kami nakita, Ate Paula. Ang hipag ko lang ang naroon, saka ang mata rin na biyanan ko. At hindi ka nila hinarap ng maayos? Kung ano-anong masasakit na salitang sinabi nila sa akin. Ipinagtabuyan nila ako. Ipinagsigawan nilang kriminal daw ako. Wala doon si Jason? Wala, hindi kami nakita. Pero hindi ako susuko, ate. Kailangan magkaharap kami ni Jason para maipaliwanag ko sa kanyang sarili ko. Ayokong tuluyang masuklam sa akin ang anak ko. Lola? Ano yun, Jason? Sa malaking family portrait sa salas, bata pa sina Mama at si Tita Eileen doon, di ba po? Oo. Sa retratong yun, kung hindi ako nagkakamali, 12 anyos ang mama mo. Si Tita Eileen mo naman 10 taon. At kami rin ng lolo mo, bata pa rin noon. Ayun nga lang, maaga ako nabiyuda. Naaksidente ang lolo mo bago pa nakagraduate ng koleyong mga anak ko. Pero, sino po yung isang lalaki doon sa picture? Ha?
kamukha rin sila ni na mama at ni Tita Aileen. Kuya ba nila yun? Ibig sabihin, may tito pa ako? Oo. Pero, nawala ang tito mong yun eh. Hindi na nga namin nalaman kung saan napasuot. Pinagpasa Diyos na lang namin. Ay, siya nga pala. Kumusta naman ang iyong pag-aaral, ha? Mabuti naman po. Mag-aral kang mabuti. Gusto kong makita kang may matatag na buhay. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Kuya Bernard, Ako nga, Aileen. anong kailangan mo? Bakit dito ka na naman pumunta sa bahay ko? Nagpunta ako rito para minsan pa makiusap sa'yo. Hindi ko alam kung gaano kalaking alam mo sa buong kwento ng mga pangyayari. Kung bakit ako nabilanggo. Pero nakatitiyak ko, may alam ka. Wala akong alam. At saka, nahatulan ka ng korte, di ba? Napatunayan nagkasala ka. Napatunayang ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Ano pa bang gusto mong alamin? Ginamit ni Mama Socorro ang koneksyon ng inyong pamilya para akong madiin sa krimeng hindi ko ginawa. Tapos na yun, Kuya Bernard. Matagal na. At ngayong laya ka na. Ano pa bang gusto mo? Sinira niyo buhay ko. Hindi lang yun. Nasira rin ang pagtingin sa akin ng anak ko. At yun ang higit na masakit sa akin. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang buong katotohanan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama, tapos na tayo mag-shopping. Wala na ba kayo nakalimutang bilhin? Wala na, Aileen. Umuwi na tayo. Napapagod na akong kalalakad dito sa mall. Nahihilo ko sa dami ng tao. Siyempre ho, mall ito eh. Kaya maraming tao. Oh, akala ko ba may inflation? Kaya marami raw ang mga naghihirap. O bakit ganyan pa karami yung mga kumakain sa mga fast food? Ganyan ba naghihirap? Si Mama talaga. Ganyan ho ang maraming Pilipino. Pag nagkaroon ng konting pera, magmumol, kakain sa labas. Tapos kinabukasan, dadaing na mahal daw ang isda at gulay. Kaya nga. Ay, oo nga pala. May drugstore ba dito sa mall? Meron ma, nasa basement. Malapit sa entrance ng supermarket. Bakit? May bibilin kayo? Ay, nakalimutan ko. Paubos na pala yung gamot ko sa high blood. Hindi ako pwedeng mawalan nun kung ayaw mong maaga kang mawalan ng ina. Ayun na si Jason. Siya yung bumaba sa tricycle. Binatang-binata na nga pala siya. Pero manipis pang katawan. Tingin ko, mas matangkad pa siya kaysa sa akin. Ito na ang pagkakataon. Kanina, nakita ko nang sunduin ni Aileen si Mama Socorro. Namasyal siguro. Ayun, pumasok na sa bahay si Jason. Lalapit na ako. Sa wakas, magkakaharap ulit kami ng anak ko.
Sandali. Jason, anak. Ikaw? Ano ang magaganap sa pagtatagpong yon ni na Jason at Bernard? Anong damdamin ng mangingibabaw? Ang pananabik ba ng isang anak sa kanyang ama? O ang pagkasuklam sa taong pinaniniwalaan niyang pumatay sa kanyang ina? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Regine Castillo, Vilma Borromeo, Susan Robles, Rosana Villegas, Dante Castro, at si Ian Miranda sa papel na Jason. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pabunaanan ang napatunayan na? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hinatulan na kayo ng korte, di ba? Di ba? Mga eksperto sa batas ang lumitis sa inyo at napatunayan nilang kriminal kayo. At ngayon ikakailanin niyo ang lahat? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka upang pabulaanan ng napatunayan na? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po
ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pabunaanan ang napatunayan na? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ang laki mo na, Jason. Nang huli kitang makita, 8 taon ka pa lang. Ngayong binata ka na. Kumusta ka na, anak? Huwag niyo akong tawaging anak! Galit ka sa akin. At sinong hindi magagalit sa isang amang katulad ninyo? Pinatay ninyo si Mama! Inalisan niyo ako ng ina! Hindi totoo yan. Nilaso nilang isip mo. Ang paniniwala mo. Dati kong pulis. At kung may napatay man akong tao, kriminal ang mga yon. Pero hindi ko magagawang pumatay ng isang babae. At isang babaeng mahal ko. Sinungaling! Maniwala ka sa akin, anak! Hinatulan na kayo ng korte, di ba? Di ba? Mga eksperto sa batas ang lumitis sa inyo. At napatunayan nilang kriminal kayo. At ngayon ikakailanin niyong lahat. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha upang pabulaanan ng napatunayan na? Bernard, winarningan na kita. Ang sabi ko sa'yo, sinaksakan na ng laso ng biyanan mo ang utak ng anak mo. Kung makakausap ko lang sana si Aling Biring. Alam ko, may alam si Aling Biring. Sino si Aling Biring? Siyang katulong ng biyanan ko nung panahon na yon. Ang ipinagtataka ko, habang nililitis ang kaso, bigla na lang siyang nawala. Hinanap siya ng abogado ko pero hindi niya nakita. Anong ibig mong sabihin? May alam siya, Ate Paula. Alam kong may nalalaman si Aling Biring. Ang walang ya! Ang husay tumiming! Alam na alam kung kailan wala ako dito sa bahay at ikaw lang ang aabutan niya rito. Pero wag po kayo mag-alala, Lola. Hanggang sa may pintuan lang siya. Di ko siya pinapasok. Mabuti naman. Oh, anong mga sinabi niya sa'yo? Wala raw po siyang kasalanan. Anong wala? Ha? Anong wala? Nahatulan na nga siya, hindi ba? Malinaw na parasite ang kanyang ginawa dahil pinatay niyang kanyang asawa, ang mama mo. Tsak po na hindi na babalik yun. Ay, mabuti nga wag na siyang bumalik. Dahil kapag ako ang inabotan niya rito, makakarinig siya sa akin ng mga salitang kahit na aso hindi kayang lunukin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Ate Paula, nakakaya naman sa'yo. Kinuha mo na pala sa kwarto yung marunong damit ko. Ay, oo. Isinabay ko na dito sa mga kortinang washing machine ko. Para hindi ka na maglalaba. Nakakaya naman sa'yo, ate. Tigil ka nga dyan. Saka madali lang naman maglaba kapag may Pride powder. O silipin mo, tingnan mo. Ay, napakabula. Kaya andaling magpalinis ng damit. Salamat. Siya nga pala, yung sinabi mo sa akin plano mo, nagawa mo ba? Aling plano? Detective and security agency ang pinagtatrabahuan mo ngayon, di ba? Ang sabi mo, ipapakiusap mo sa opisina nyo na hanapin ang dating katulong ng biyanan mo. Oo nga pala. Sinabi ko na. Pero dahil nga libre lang, hindi ako magbabayad. Ngayon, hindi nila yung magiging priority. Pero ipapasingit daw nila sa trabaho ng mga detective namin. Sana naman magkaroon ng linaw yan. Umaasa ako, Ate Paula. Dahil alam ko, si Aling Biring na lang ang tanging pag-asa ko.
magpapalata ha. Kanino ko pa kasi napapansin. Paglabas natin sa gate ng university, may sumusunod sa atin. Matangkad na mama. Ha? Nasaan? Ayun o. Medyo nagkubli pa siya sa likod ng newsstand. Ayun siya. Ha? Nakita mo ba? Oo. Itago mo kasi yung cellphone mo. Baka yan ang dahilan kaya tayo sinusundan. Text ka pa ng text habang naglalakad tayo. Baka yan ang dahilan kaya sinusundan niya tayo. Krusonada yung gadget mo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya holdapper. Bakit? Kilala mo bang lalaking yun? Liga, bilis. Sumakay na tayo sa UV Express na to. Sino ba yun? Ba't bigla tayong sumakay dito sa van na to? Kamaingay. Yun ang tatay kong kriminal. Nakabutan si Jason. Nakita nila ako at mabilis silang nakasakay sa van na yun. Paano ulit kami magkakausap? Paano ko ipaliliwanag sa kanyang lahat? Paano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naaawa na ako sa kapatid ko. Kahit sinuwerte siya makakita agad ng trabaho pagkatapos niya lumaya. Alam ko, malungkot pa rin ang kapatid ko. Gustong-gusto niyang maibalikan dating pagmamahal sa kanya ng kanyang anak. Pero suklam naman ito sa kanya. Ang cellphone ko nagre-ring. Asawa ko pala. Hello, Celso. Oo. Ayos lang. Akala ko ba uuwi ka ng buwanan? Bakit hindi ka na umuwi dito sa Maynila? Di ba nga sinabi ko sa'yo, may trabaho na si Bernard? Hayaan mo, sasabihin ko, pag uwi mo, magiinuman kayo. Oo na. Pero kailan ka ba talaga uuwi? Katagal naman. Tatapusin nyo na ang kontrata nyo. Para ka na nagsawa din yan siya, sige, oo. Sasabihin ko kay Bernard. Ingat. Bye-bye. Ate Paula, sino kausap mo? Ang bayaw mo. Kinukumusta ka. Hindi raw siya pinayagan ng kanilang kontraktor na makauwi. Miss ka na raw niya makainuman. Naiinggit ako sa'yo, ate. Bakit? Ano na ba ikaiinggit mo sa akin? Kahit hindi kayo nagkaanak ni Bayaw, at least, hindi kayo nagkaroon ng malaking problema. Nanatili kayong buo. Isa rin yun sa pinagpapasalamat ko sa Diyos na hindi ako pinagsawaan ni Celso kahit hindi ko siya nabigyan ng anak. Meron sigurong lalaking tulad ko na sadyang walang swerte sa pag-aasawa. Ikaw naman, oo. Ang laki na nga ng sakripisyong ginawa ko. Ako pang napahamak, bandang huli. Ako pang nabilanggo, kahit wala akong kasalanan.
Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit narito ka? Mama, pakiusap po. Payagan niyo naman akong makausap si Jason. Wala siya rito. Hindi niyo siya pwedeng ikaila sa akin. Nakita ko dumating siya. Wala pang 10 minuto. Nakita ko nang pagbuksan niya siya ng pinto. Umalis ulit siya. Please, Mama. Mag-uusap lang kami. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang ipaliwanag sa kanyang sarili ko. Ang tigas ng ulo mo talaga, Bernardo. Sinabi ko na, wala siya rito. Wala! Ano ba ikinatatakot niyo na magkausap kami ng inyong apo? Dahil ba natatakot kayo na mabulgar ang katotohanan? Matagal nang nabulgar ang katotohanan na isa kang kriminal na pinatay mo ang aking anak. Inagawan mo ng ina ang aking apo. Bulgar na yon. At yun ang dahilan kaya nasusuklam din sa'yo si Jason! Lola, kanina gustong-gusto ko nang lumabas sa kwarto habang sinisiguan niyo si Pap. Ang lalaking yun. Gusto ko na siyang labanan. Ay, hindi. Tama lang na manahimik ka dito sa kwarto mo, Jason. Nakakasar na rin po ako, Lolo eh. Kahit sa labas, pasunod-sunod siya sa akin. Nagtataka nga ako sa gagong lalaking yan eh. Napakakapal ng mukha. Hindi ba siya nangingilabot na gusto ka pa niyang makausap? Samantalang pinatay niya ang mama mo. Yun nga rin po yung pinagtataka ko, Lola. Bakit ba gusto pa niyang magkausap kami? Ano pa bang gusto niyang sabihin sa akin? Ewan ko nga eh. Pero kung sakaling ang hindi ko siya maiiwasan, isa lang ang sasabihin ko sa kanya, Lola. Mapapatawad ko lang siya kung maibabalik niya ang buhay ni Mama. Ganap na nga kayang nakasara ang isipan at puso ni Jason upang mapatawad ang ama? Ano ang posibleng makapagpalambot sa puso ng binata? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Regine Castillo, Vilma Borromeo, Susan Robles, Rosana Villegas, Dante Castro, at Ian Miranda bilang Jason. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pabulaanan ang napatunayan na? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hinatulan na kayo ng korte, di ba? Di ba? Mga eksperto sa batas ang lumitis sa inyo.
At napatunayan nilang kriminal kayo! At ngayon ikakailanin niyo ang lahat? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka upang pabulaanan ng napatunayan na? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pabulaanan ang napatunayan na? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Oh, Bernard, ikaw na pala. Sino ba yung kasama Ate mo? Paula, siya si Aling Bering, ang dating katulong ng mga biyanan ko. Natagpuan na siya ng mga detective ng agency namin at nakumbinsing sumama dito sa Maynila. Aling Bering, siya ang ate ko, si Ate Paula. Ay, haliho kayo. Tuloy po kayo. Salamat. Nagpasya na rin ako sumama para maituwid ko na rin ang pagkakamaling nagawa ko noon. Kahit pa nga, hindi naman ako naging bahagi ng kasong iyon na kinaharap ni Bernard. Totoong may alam kayo sa krimeng ibinintang sa kapatid ko, Aling Bering? Meron. Ang totoo'y matagal na akong binagabag ng konsensya ko. Habang naroon ako sa probinsya namin, sa La Union, lagi kong naiisip itong kapatid mo. Nabasa ko sa dyaryo na tulan siya. Pero kung hindi ako umalis, kung umarap ako sa husgado, hindi sana siya makukulong. Kung ganun ho, wala talagang kasalanan ng kapatid ko? Wala. Ako ang saksi. At sinumbatan ako ng aking buti dahil inaya ako magdusa sa pitan ang isang taong walang kasalanan. Tol, huwag kang magagalit ha. May gusto lang akong itanong. Ano ba yan, Wena? Di kasi mawala sa isip ko, Tol. Ang ano? Yung kinuwento mo sa akin, yung napatay ng airpods mo ang airmats mo. Tapos nakulong ang airpods mo kaya galit na galit ka sa kanya. Ikaw ba? Kung pinatay ng tatay mo ang nanay mo, hindi mo ba kasusuklaman ng tatay mo? Siyempre magagalit din ako. Pero depende rin, Tol. Titimbangin ko rin kung ano bang dahilan at umabot sa ganun. Kung halimbawang nangaliwa ang airmats ko, siguro maintindihan ko ang airpods ko. Matinong babae ang mama ko, Wena. Hindi nun kakaliwain si Papa.
Pero si Papa, kwento sa akin ng lola ko, seloso daw. Sa tindi ng selos, binaril daw nito si Mama. Pag ganun nga, magagalit nga ako. Siguro nga katulad mo rin na magiging feelings ko. Hindi ko na rin gugustuhin makita siya. Sandali. Oh, sana si Aileen itong kumakatok. At ang taas na naman ng BP ko. Magpapa-BP ako sa kanya. Magandang umaga, Mama. Bernardo! Ikaw na naman! May kasama po ako. Vering? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagbalik? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nahatulan ka na sa kasalanang ginawa mo, Bernardo. At ngayong malaya ka na. Ano pa ang dahilan at gusto mong magharap-harap tayo? Mama, hindi na nga siguro maibabalik ang panahong ninako sa akin ng krimeng imbinintang niyo sa akin. Pero kahit pa paano, gusto kong maibalik ang dating pagtingin sa akin ni Jason. Kahit ano pang gawin ninyo, Anak, hindi na babalik yun. Nakatatak na yun sa utak ko. Isa kayong kriminal! mabuti naman narito ka pala, Jason. Mabuti nga, para marinig mong lahat ng isisiwalat ni Aling Bering. Natatandaan mo pa rin siya, hindi ba? Binatang-binata ka na, Jason. Nang umalis ako mga 7 taong gulang ka lang siguro. Bakit po? Ano ang pagtatapat ninyo, Nana Vering? Ang totoong nangyari ng hapong yun. Anong kasinungalingan yan, Vering? Hindi ka sinungalinga, Senyora Socorro. Ang sasabihin ko'y katotohanan at pawang katotohanan lamang. Hindi si Bernard ang nakabaril sa kanyang asawa. Kung ganon, sino? Baril ni Bernard ang ginamit na baril. Walang iba kundi ang drug addict ninyong anak na si Hoven. Hindi. Hindi totoo yan. Pasensya na po, pero yun ang totoo. Kung ayaw ninyong maniwala, ipatawag ninyo ang inyong anak na si Aileen. Narito siya noon nang mangyari ang krimen. Paanong magagawa ng pangalay ko ang ganon kay Sylvia? Paano? Sige nga, ipaliwanag mo. Paano? Lingid sa inyo. Noon pa pinagsasamantalahan ni Hoven si Sylvia. Naririnig kong hikbi ni Sylvia. Nagmamakaawa siya. Naririnig kong pakiusap niya. Wag kuya! Wag kuya! Sinasabi niya. Pero wala siyang nagawa. Takot siyang magsumbong sa inyo hanggang mabuntis siya. Ibig palang sabihin, bunga ako ng incest? Oo, Jason. Pero inari kitang tunay na anak. Sinagip ko sa lahat ng kahihiyan ng mama mo. Pinakasalan ko pa rin siya kahit alam ko ang kanyang kalagayan. Paano nangyaring napatay ni Hoven ang kapatid niya? Umalis na po siya rito na mag-asawa si Sylvia, hindi ba? Pero isang araw, bumalik siya rito. Wala kayo. Wala rin si Bernard. Day off niya, pero umalis siya. May pinuntahan. At siguro may tama na naman ang pinagbabawal na gamot si Hoven. Gusto na naman niyang pagsamantalahan si Sylvia. Nanlaban si Sylvia. Kinuha niya ang baril ni Bernard sa kanilang kwarto. At ayon, nagpambuno sila.
Oh! Gawa-gawa mo lang yan! Senyora Socorro, matanda na ako. Ilang panahon na lang ay lalagi ko sa mundo. Hindi ako naparito para maghabi ng kasinungalingan. Kung gusto ninyo, tanungin yung inyong anak na si Aileen. Alam niya dahil narito siya ng araw na yun. Oh, Diyos ka! Mama, Diyos ka! Mama, pagod na rin ako magtago ng isang mapait na katotohanan. Totoong lahat ang sinabi ni Nana Biring. Aileen! Ako ang nagbayad kay Nana Biring ng malaking halaga para umuwi na lang siya sa La Union. Kasi alam kong pag dininig ang kaso, alam kong posible siyang ipatawag sa korte. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Jason! Tol! Tulinaan mo naman ang konti ang pag-iyak mo. Pinagtinginan tayo ng mga ka-boardmates ko eh. Macho-macho kang tignan pero ang lakas mo humagulgol. Parang kang bading. Hindi ko matanggap, Buena. Hindi ko matanggap. Napakarumi pala ng pagkatao. Eh, ikaw lang naman ang nagsasabing marumi ang pagkatao mo eh. Ang tanga-tanga ko, Tol. Ang tagal kong naniwala sa sulsul ng lola ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jason, hindi ka ba nagtataka kung bakit isinama kita? Kanina pa nga po ako nagtataka, Tita Aileen. Pero ang dami ko pong iniisip. Tinatamad akong magsalita. Malapit na tayo. Mental hospital po itong pinuntahan natin. Sino pong pupuntahan natin dito? Itinatanong mo sa lola mo kung nasa ng isang kapatid namin ng mama mo, hindi ba? Narito siya sa mental hospital. Inilihim lang namin. Pati sa'yo hindi namin sinabi. Kasi nga nakakahiya na may isang nabaliw sa ating pamilya. Heto, narito na tayo. Makikilala mo na siya. Aakit ako sa buwan. Hindi niyo ako makikita. Magtatago ako sa buwan na! Habang naiwan ako ng Apollo 11. Paano ako pupunta sa buwan? Kailangan malis ako dito. Hinahabol ako ng mga pulis. Papatayin nila ako! Siya ang Tito Oven mo, Jason. At siya rin ang tatay ko. Nasa ilalim siya noon ng impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Kaya niya nagawa yan. Pero bakit niyo siya kinonsinti ni Lola? Iyon ang pagkakamali namin, Jason. Natakot kaming ilantad ang katotohanan ng tulong na siya sa pinagbabawal na gamot.
Salot ang sabong yan. Salot! Umuwi na po tayo, tita. Gusto kong makausap si Papa. Gusto kong humingi ng tawad kay Papa. Hindi ka siguro maniniwala, Bernard. Pero sa mga sandaling ito na magkaharap tayo, parang gusto ko matunaw. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa iyo. Malaking parte ng buhay kong nasayang dahil sa binintang mo sa akin. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ang taong idiniin ko sa isang krimen ay singbuti mo. Ikaw pa palang sumagip sa anak ko upang hindi siya mabilad sa kahihiyan. Mahal na mahal ko po si Sylvia. Isa pa, naisip kong ako ina rin ang pananagutan dahil alam kong hindi ako magkakaroon ng anak. Nabaril po ako sa isang raid na ginawa namin noon at napinsalang aking reproductive organ. Kaya sabi ko, kahit paano magkakaroon din ako ng anak na matatawag sa pamamagitan ng pinagpupuntis ni Sylvia. Kaya naman po nang isilang si Jason, minahal ko siya ng todo. Noong bago ka palang nakukulong, lagi ring naaalala ni Jason ang mga kabaitan mo sa kanya bilang ama. Pero sa tuwing magkukwento siya sa akin, sinisinghalan, kinukulot ko siya. Sabi ko iba na lang ang pag-usapan namin. Hanggang sa dumating ang araw na kasuklaman ka na rin niya. Halata ko nga pong suko sa langit ang pagkasuklam sa akin. Hindi na po ngayon. Jason, Pwede ko pa rin po ba kayong tawaging Papa? Sorry po. Sorry po talaga. Kayo na kinasuklaman ko. Kayo na pinagsalitaan ko ng masasakit. Kayo po pala ang pinakadakilang tatay sa mundo. Dahil kahit hindi niyo ako tunay na anak, minahal niyo ako ng sobra. Patawarin po ninyo ako, Papa. kalimutan mo na yun, anak. Magsisimula ulit tayo. Opo. Opo. Magsisimula ulit tayo, Papa. At hindi na po tayo magkakahiwalay. Kayo ni Lola. Mula po rito. Sama-sama tayong tatanaw ng isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para pamulaanan ng napatunayan na. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina
Phil Cruz, Regine Castillo, Vilma Borromeo, Susan Robles, Rosana Villegas, Dante Castro, at Ian Miranda sa papel na Jason. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.